Handa na ang Hinebra dito sa posibilidad na ito ngang si Justin Brownlee ay hindi na makapaglalaro. Hindi lang dito sa darating na Commissioner's Cup kung hindi sa mga susunod pang mga conference kung sakaling magpositibo sa ulit dito sa gagawing test ng FIBA. Kung yan man ay mangyari, ayaw man ng Hinebra, pero kung yan man ay mangyari for example at maban itong si Brownlee dito sa FIBA at sa PBA, ay kukuha sila ng panibagong import. Dahil ito ay Commissioner's Cup, pwede hanggang 6'9" yung import na kukunin ng Barangay Hinebra. Meron doon silang tinitignan ngayon na 6'8" import at yan ang pwede nilang makuha. Pero gusto ko lang linawin, ito ay on standby lamang. Ibig sabihin, itong import na malaki, yung 6'8", ay kukunin lamang nila kung sakaling hindi makapaglaro itong si Justin Brownlee. Kung si Brownlee ay lumabas na negatibo dito sa susunod niyang test at confident ang Hinebra at ang ating mga basketball officials na ganyan ang mangyayari, siyempre si Brownlee pa rin ang magiging import ng Hinebra. Siya lagi naman ang first choice dyan. Pero kung sakali na lumabas na positibo ulit, kukuha ng mas malaking import ng Barangay Hinebra. At itong import na to ang magiging kumbagay katandem ni Japet Aguilar at ni Christian Stan Hardinger dito sa kanilang frontcourt ngayon. Of course, siyempre mawawala sila ng small forward katulad ni Brownlee at sa totoo lang kahit sinong import kunin nila, hindi matutumbasan yung nagagawa ni Brownlee. Alam natin lahat yan. Pero yung kukunin nilang import makatutulong dito sa lineup ng Hinebra at siyempre, hindi lang yung import, kinakailangan yung mga local players mag-step up din. Dahil kailangan masanay sila nang wala ito si Brownlee kung sakaling ito ay masuspend. So sa ngayon, yan ang tinitignan daw ngayon ng Hinebra na sila ay kukuha na ng mas malaking import para dito sa darating na Commissioner's Cup. Gusto na raw kausapin itong si Keith Jimenez at ng San Miguel Beer, itong si Manny Pacquiao, para maayos na itong sitwasyon nila tungkol sa kontrata niya sa Gensan dito sa MPBL. Ang pagkakaalam kasi ng marami, ito si Pacquiao pa rin ang may-ari nitong Gensan o di kaya ay malaki ang influensya niya dyan. Actually, maski sa MPBL mismo. Kung hindi raw magkasundo itong SMB at itong management ng Gensan, si Pacquiao na raw mismo ang gusto nilang makausap para matapos na to. Pero mukhang yun daw mga nakapaligid kay Manny ay hinaharangan itong SMB at si Keith Jimenez para makausap siya. Sabi nga nung ibang insiders, parang hindi naman to fair para kay Keith Jimenez dahil si Keith Jimenez ay isa doon sa mga top attractions ng MPBL. Kapag naglalaro ang Gensan, marami ang nanonood dahil gusto siyang makita. Kumbaga nakatutulong sa revenue ng kita ng MPBL ito si Keith Jimenez. Ngayon, hindi na siya napapasweldo raw ng tama at ayaw pa ngayon pakawalan para maglaro sa SMB. So kumbaga sa tingin nila parang hindi na yan tama at kawawa naman si Keith. Kaya ngayon, kakausapin na raw ng SMB ito si Pacquiao para pakawalan ito si Keith Jimenez. Hindi pa natin natitiyak kung kailan masiset yung meeting pero mukhang desidido raw talaga ang SMB na gawin ito dahil gusto nilang isama talaga sa kanilang PBA lineup ito si Keith Jimenez. Sa ngayon, kahit sabihin natin na mayroon pang issue dito sa kontrata, ay nagpa-practice pa rin itong si Jimenez dito sa San Miguel Beer at kumpiyansa sila na maaayos din to sa bandang huli. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging reaction dito ng MPBL at kung sa bandang huli nga ay mapakawala na itong si Jimenez at makapaglaro sa SMB. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring official announcement itong Northport at Terra Firma kung meron na silang nakuhang import. Lahat ng ibang teams ay meron na at nagpa-practice samantalang itong dalawang to ay wala pa rin. Ito yung binabanggit natin dati na yung ibang PBA teams talaga ay nahihirapang kumuha ng import ngayon dahil doon sa pagbabago ng schedule na itong Commissioner's Cup. Dati kasi syempre una yung Philippine Cup, susunod yung Commissioners. At dahil doon sa schedule na yon, pag open ng Commissioner's Cup, tapos na yung kontrata ng mga import sa iba't ibang liga sa buong mundo. Pero ngayon, dahil napaaga yung Commissioner's Cup, naglalaro sila sa Japan, China at ibang liga. Kaya hindi sila makapaglaro dito sa ating PBA teams. Example na lang dyan si Chris Macolo, gusto sanang kunin ng San Miguel Beer pero may kontrata sa Taiwan.
So sa ngayon, itong Northport at Terra Firma, wala pa rin official announcement. So titignan natin kung hanggang kailan to dahil actually sa November na, malapit na opening ng PBA. So tignan natin kung ano magiging report dito o baka naman itong Terra Firma at Northport meron ng import, hindi pa lamang na-announce. So kailangan tignan natin mabuti kung ano magiging sitwasyon. Pero ang maliwanag dito, kinakailangan ng PBA ay ayusin itong schedule nitong Commissioner's Cup at Philippine Cup. Mukhang hindi po pwede talaga yung ganito. Pero kung sa bagay, kaya lang naman nabago yung schedule dahil nga binigyan daan itong Gilas Pilipinas. Sa susunod, mukhang wala ng tournament ang Gilas na masasabay sa PBA. So pwede maging back to normal na ang schedule ng liga. Mas mabuti rin yan para makatulong dito sa mga teams na kumuha ng import kaagad-agad at hindi na sila mahirapan dahil katulad sa sitwasyon ngayon, nakita naman natin na ang hirap humanap ng quality import lalo na dito sa mga teams katulad ng Northport at Terra Firma na limitado ang budget. Ito nga bang unrestricted free agent na si Taylor Brown ay mapupunta ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados. Ito ang isa nating nakikitang posibilidad dyan. Alam natin, loaded na ang lineup ng Magnolia. Yung mga big men nila, okay na yung rotation. Maski na dito sa backcourt. Pero pwede pa siguro silang magdagdag ng isa pang scorer sa labas. Itong si Taylor Brown, small forward ang laro niyan. At T-Hamak na mas mahusay daw na scorer to kumpara do sa ibang small forwards ng Magnolia Chicken Templados. Pwedeng maging ka-alternate nitong si Taylor Brown dyan sa small forward, itong si Rome De La Rosa at si Calvin Abueva. Ito si Taylor Brown sa height niya 6'3". Pwede rin itong gawing shooting guard nito si Coach Chito Victorero para medyo mas matangkad yung lineup nila. So kung meron kang Paul Lee at Taylor Brown do sa backcourt mo, matinding scoring yan. So isa yan do sa mga options na tinitignan nila. Yun nga lang, ang medyo weakness dito kay Taylor Brown, yung depensa niya. Kasi more of a scorer ito talaga. At alam natin ang gusto ni Coach Victorero ay yung mga guards na mahusay sa depensa pati na sa scoring. So tignan na lang natin kung may chance itong si Taylor Brown na maging isang scoring option para dito sa Magnolia Chicken Templados at kung siya ay mabibigyan nga ng kontrata para maglaro. At sabi nga nung iba, sayang din ito si Taylor Brown kung hindi mabibigyan ng chance dahil halos walang playing time naman na nabibigay at nung binigyan ng playing time ay nakapag-deliver naman. So tignan natin, baka sakali hindi pa tapos ang karir nito si Taylor Brown at pati na rin itong si Mike Tolomia na nirelease din ng Converge Fiber XRs. Shout out kay Donel Santiago, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, Junjun, Angie, P-Boy at Patpat Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Ronald Berbosidad, John Mark Cantos, Iraneo Salangsang Family, Jason Mendoza, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Junicio Mercado, Brian Andres, Edwin Carmona Jr., Archie Bueno at Talina Family, Anthony Alon, Myron Almosa at Balyete Family, Jordan at John Redim Malanta at Sid Maria, JJ Sibung, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Kagabot Katsakino Dukusin.